Magandang araw! Narito ako muli, Ninang Kathleen Alcaraz, ang inyong guro sa Araling Panlipunan sa ika-10 baitang. Tinalakay natin sa ika-3 markahan ang konsepto ng kasarian, ang mga issue sa kasarian at lipunan, ang tugon ng pamahalaang Pilipinas sa mga issue ng kasarian at diskriminasyon, at ang hakbang sa pagsusulong, pagtataguyod, at paggalang sa pagkakapantay-pantay ng kasarian. Ngayon, tayo ay nasa ika-4 na markahan na. Tatalakayin natin sa unang module ang aktibong pagkamamamayan. Ang mamamayan ang isa sa mahalagang elemento ng Estado. Ang kanilang partisipasyon sa pamamahala ay esensyal upang patuloy na umunlad at lumago ang antas ng ekonomiya at lipunan nito. Hindi lahat ng tao sa mundo ay mulat sa kanilang gampanin at responsibilidad bilang mga mahalagang kabahagi ng pagsusulong ng kabutihang panlahat at pambansang kapakanan. Sa bahaging ito, aalamin natin ang konsepto ng pagkamamamayan. Atin ding susuriin ang 2 prinsipyo ng pagkamamamayan at ang mga probisyon na nakasaad sa ating saligang batas higit sa pagkilala sa isang individual bilang mamamayang Pilipino. Ang lahat ng ito ay maunawaan sa tulong ng ating video lesson. Kapag natapos mo na ang module na ito, ikaw ay inaasahang: una, nakatutukoy ng mga katangian na dapat taglayin ng isang aktibong mamamayan na nakikilahok sa mga gawain at usaping pansibiko. Ikalawa, nakasusuri ng mga pagbabago sa konsepto ng pagkamamamayan. At ikatlo, napahahalagahan ang papel ng isang mamamayan para sa pagbabagong panlipunan. Sa bahaging ito, aalamin natin ang konsepto ng pagkamamamayan. Atin ding susuriin ang 2 prinsipyo ng pagkamamamayan at ang mga probisyon na nakasaad sa ating saligang batas higit sa pagkilala sa isang individual bilang mamamayang Pilipino. Ang lahat ng ito ay maunawaan sa tulong ng ating video lesson. Ayon sa kasaysayan, sa kabihas ng Griego at kabihas ng Romano umusbong ang konsepto ng citizen. Noong panahon ng sinuunang kabihasnan ng mga Griego, ay kanilang nalinang ang polis o lungsod-estado. Ang pagkamamamayan ng taong naninirahan sa polis ay nakatuon sa pagtupad sa kanilang mga tungkulin at obligasyon dito. Para sa mga Griego, sa pamamagitan ng pagtupad sa kanilang mga tungkulin, ay nakakamit nila ang respeto ng kanilang kapwa. Sa panahong ito, nasa kamay ng mga itinuturing na mamamayan ng Athens ang pagpapatakbo ng kanilang lipunan, kaya't mahalaga ang pakikisangkot nila sa pamamahala. Kasabay ng paglawak ng kabihas ng Romano ay ang pagpapakilala nito ng konsepto ng dual citizenship, dulot ng unti-unting paglawak ng kanilang imperyo. Ito ang kanilang pamamaraan upang ang kanilang nasakop na dayuhang pangkat ay magkaroon ng katapatan sa Imperyong Romano. Ang mga Romano ay nabigyan ng pagkakataon sa malayang pakikipagkalakalan at paglalakbay sa buong imperyo ng Roma. Sa ganitong pamamaraan ay napabuti ang pamamahala dahil sa buwis na ibinabayad ng mga mamamayan at pribilehiyong kaakibat ng pagiging isang Romano. Sa pagdaan ng panahon, ang pagkamamamayan o citizenship ng isang tao ay naging legal na batayan ng paninirahan ng tao sa isang lugar.
Ito ang nagsisilbing ugnayan ng isang individual at estado. Bilang isang miyembro ng estado, ang isang tao ay may kaakibat na mga karapatan at tungkulin sa kanyang bansa. Nakasaad sa Konstitusyon ng Bansang Pilipinas ang kwalifikasyon upang ituring at maging mamamayan ng ating bansa. Sa ganitong pamamaraan ay natutukoy kung sino ang mga maituturing na citizen ng ating bansa. Bukod sa mga nabanggit, may mga prinsipyo na sinusunod ang mga bansa sa daigdig na nagiging batayan sa citizenship o pagkamamamayan ng isang individual. Sa makatuwid, ang pagkamamamayan o citizenship ay nangangahulugan ng pagiging kasapi o miyembro ng isang bansa ayon sa itinakda ng batas. Ngunit hindi lahat ng naninirahan sa isang bansa ay mamamayan nito, dahil may mga dayuhang nakatira dito na maaaring hindi kasapi nito. Ngayon naman ay kilalanin natin ang mga mamamayan ng ating bansa. Filipino o Pilipino ang tawag sa mga mamamayan ng Pilipinas. Sino-sino nga ba ang itinuturing na mga Pilipino? Sa ating bansa ay mayroong legal na batayan ng pagkakamit ng pagkamamamayan na nakapaloob sa ating saligang batas. Ano nga ba ang saligang batas ng 1987? Ito ang pinakamataas na batas ng isang bansa at nakasulat dito ang mahalagang batas na dapat sundin ng bawat mamamayan. Ayon sa Article 4 ng Saligang Batas ng Republika ng Pilipinas, ang maituturing na mamamayan ay ang mga sumusunod. Una, mga mamamayan ng Pilipinas sa panahon ng pagpapatibay ng Saligang Batas na ito. Ikalawa, ang mga ama o mga ina ay mamamayan ng Pilipinas. Ikatlo, mga isinilang bago sumapit ang Enero 17, 1973 na ang mga ina ay Pilipino na pumili ng pagkamamamayang Pilipino pagsapit ng karampatang gulang. At ikaapat, ang mga naging mamamayan ayon sa batas o mga dayuhan na sumailalim sa proseso ng naturalisasyon. Mayroong dalawang uri ng mamamayan sa bansa. Una, ang natural-born citizen o likas o katutubo. At ang natural-born citizen, sila ay ang mga Filipino by birth o mga katutubong mamamayan. Anak ng Pilipino, parehas mang magulang o isa lang. Sila ang mga mamamayan na hindi na kinakailangan pang dumaan sa anumang proseso upang maging citizen ng bansa at matamasa ang mga karapatang kaakibat ng pagkamamamayan. At ang ikalawa ay ang naturalized citizen. Naturalized citizen o Filipino by naturalization. Sila naman ang mga dayuhan na dumaan sa proseso ng naturalisasyon upang maging ganap na Pilipino. Sa kasalukuyan, mapapansin na maraming dayuhan ang naninirahan, nag-aaral, at nagbabakasyon sa ating bansa. Hindi lahat ng mga ito ay maituturing na naturalized citizen. Ang mga dayuhan ay hindi nagtatamasa ng mga karapatang sibil at politikal sa bansang kanilang pinupuntahan. Upang magtamasa ng mga karapatang ginagawad lamang sa mga mamamayan ng bansa, ay kinakailangan nilang sumailalim sa proseso ng naturalisasyon. Hindi lahat ng dayuhan na nagnanais na naging naturalized citizen ay pinahihintulutan. Mayroong mga kwalifikasyon na itinakda para sa proseso ng naturalisasyon. Ang
Ang mga batas at proseso na nagtatakda nito ay ang mga sumusunod. Una, administrative naturalization pursuant to Republic Act No. 9139, the Administrative Naturalization Law of 2000. Sa bisa ng batas na ito, ang mga dayuhan na ipinanganak o naninirahan sa bansa ay maaaring pagkalooban ng pagkamamamayan nang hindi dumadaan sa hukuman at sa kongreso o administrative proceedings. Ito ay sa pamumuna ng Special Committee on Naturalization. Kung ito ay makakapasa sa mga itinakdang qualifications ng naturang committee, ay maaari itong gawaran ng pagkamamamayan. Ikalawa ay ayon sa judicial naturalization pursuant to Commonwealth Act No. 473 or Revised Naturalization Law. Ang batas na ito ay nagtatakda ng mga espesyal na qualifications para sa dayuhan na nagnanais na sumailalim sa proseso ng naturalization. Halimbawa, ang kondisyon na kinakailangang manirahan sa loob ng 10 taon ng tuloy-tuloy sa bansa ng isang dayuhan bago sumailalim sa proseso ng naturalisasyon ay maaaring mapababa ng 5 taon kung nakakapag-asawa ng Pilipino. Ikatlo ay batay sa legislative naturalization, kung saan ang isang dayuhan na nakapagbigay ng makabuluhang kontribusyon sa pamumuhay ng mga Pilipino ay maaaring sumailalim sa naturalisasyon sa pamamagitan ng legislative naturalization. Halimbawa na lamang nila Marcus Douthat at Andre Blatch na mga sikat na basketball player na naging kinatawan ng bansa at nagbigay karangalan sa Pilipinas sa FIBA o International Basketball Federation. May dalawang prinsipyo ng pagkamamamayang Pilipino ayon sa kapanganakan. Ito ay ang mga sumusunod. Una, jus sanguinis o right of blood. Ang pagkamamamayan ng isang tao ay nakabatay sa pagkamamamayan ng isa sa kanyang mga magulang. Ito ang prinsipyong sinusunod sa Pilipinas. Ikalawa, jus soli o right of soil. Ang pagkamamamayan ng isang tao ay nakabatay sa lugar kung saan siya ipinanganak. Ito naman ang prinsipyong sinusunod sa Amerika. Ang pagkawala ng pagkamamamayan ng isang tao ay maaaring ayon sa kanyang kagustuhan o maaaring sa kaparaanan na itinadhana ng batas. Ang sumusunod ay ilan sa maaaring dahilan ng pagkawala ng pagkamamamayang Pilipino. Una, ang isang individual na dumaan sa proseso ng naturalisasyon na tumutukoy sa panunumpa ng katapatan sa saligang batas ng ibang bansa pagsapit ng ika-21 taong gulang. Ikalawa, ang isang tao na nagpasyang ipawalang bisa ang kanyang naturalisadong pagkamamamayan sa Pilipinas. Ikatlo, ang isang individual na piniling maglingkod sa sandatahang lakas ng ibang bansa. Ikaapat, ang isang individual na napatunayang tumiwalag o tumakas sa sandatahang lakas ng bansa sa panahon ng digmaan. Ikahuli, ang expatriation o pagtakbil sa pagkamamamayan at pag-angkin ng pagkamamamayan ng ibang bansa. Sa kabilang banda, binibigyang linaw naman sa paksang ito na ang pag-aasawa ng isang dayuhan ay hindi nagiging dahilan ng pagkawala ng pagkamamamayang Pilipino. Maliban na lamang kung mapagdedesisyonan ng isang individual na maging mamamayan ng bansang kinabibilangan ng kanyang napangasawa o mapatunayan ng batas sa kanyang pagtakwil dito.
Ito ang malinaw na isinasaad ng Article 4, Section 4 ng Saligang Batas ng Pilipinas. Mananatiling angkin ang kanilang pagkamamamayan ng mga mamamayan ng Pilipinas na mag-asawa ng mga dayuhan. Matangi ito sa kanilang kagagawan o pagkulang, sila ay ituturing sa ilalim ng batas na nagtakwil nito. Batay naman sa Republic Act No. 9225 o Citizen Retention and Reacquisition Act of 2003, ang mga dating mamamayang Pilipino na naging mamamayan na ng ibang bansa sa pamamagitan ng naturalisasyon ay maaaring maging mamamayang Pilipino muli. Siya ay magkakaroon ng dalawang pagkamamamayan o dual citizenship. Mahalagang ingatan ang taglay na pagkamamamayan ng bawat isa dahil ang estadong kinabibilangan nito ang siyang nagbibigay ng garantiya at proteksyon sa kanyang mga karapatang pantao. Ngayon ay lubos mo nang naunawaan ang nilalaman ng ating aralin. Hanggang sa muli! Thank you.